Diyan sa Malacanang ay demonyo. So palayasin natin. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Credem Deum Patrem omnipotentem creatorem celestium isum Christum filium ies Dominum nostrum qui conceptus Spiritus Sancto nato six Virgini passus sub inspirato crucifixus mortus et sepultus descendat infernus tertiary resurrexit a mortuis ascendit ad incelus sidit ad Patris repetentes and dementorus judicari vivos et mortus creditis Spiritum Sanctum Santam Ecclesiam Catholicam Sanctorum Communiem Remissionem Peccatorum Carnis Resurrectionem Vitam Aeternam. Amen. Sancti Michael Arcangeli defendinos in prelio contra Niciciam insidias devolis dispersidium impirat elegius supplicis de pecamortuci principes milicis illicis satanam olosicus spiritus malignus quad perditionem animarum perbrigantur mundo divina virtute infernum detrudi. Amen. Cor Isus Sacratissimo Misere Nobis, Cor Isus Sacratissimo Misere Nobis, Cor Isus Sacratissimo Misere Nobis. Amen. Pater noster quis in celi sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum, biat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis dimitte nostra dimittemus et nos dimitteroribus nostris et nemus umbrucas in tentationem sed libera-nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tuus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Mga kababayan, nandito po tayo ngayon. Ako po ay isang dating Marcos loyalist, leader, hindi po supporter, leader. Dahil ang buong akala ko po ay magiging maganda ang kinabukasan ng ating bansa at magandang gabi po sa inyong lahat. Minamahal kong Pilipinas! Ako po si Danny Pancha, galing sa lugar ng Pasay. Kaisa nyo, kaisa natin lahat sa pagbagsak ng gobyernong ito. Ang gobyernong ito ay hindi nagmamahal sa ating lahat. Bakit? Kasi tayo mismo ang kumukonsinti sa korupsyon na ginagawa nila. Nananawagan po ako sa kapatiran ng guardians na tayo ay manindigan. Alam natin na si Amang Abraham ay ipinaglaban kay Ferdinand Sr. ang Diablo Squad. Pero ngayon, nanalo siya, napagtagumpayan niya. Kaya tayo mga guardians ay nananatili, nakatayo dito sa Pilipinas. Ngayon natin simulan ang pakikibaka para sa ating mga anak, para sa ating mga kaapu-apuhan. Hahayaan na lang po ba natin na kunin nila ang kaban ng bayan? Doon po sa amin lugarin sa Pasay, ang isang pamilya ay naknakan ng super nakaw. Kaya po magkaisa po tayo. Ngayon na po ang tamang panahon. Bukas magsama-sama tayo. Ibagsak! Ibagsak! Ibagsak ang rehimeng Marcos. Ipagtaguyod ang karapatan ng bawat isa. Aantayin pa po ba natin na humingi ng gatas ang ating mga anak para lang maisip natin na kailangan nating ipaglaban ang karapatan ng mga kabataan? Kitang-kita nyo naman, ayan po ang pera. Nakita nyo naman yung mga flood control. Nakakahiya. Napakaraming foreigner kanina, pero sumisigaw kami, bumusina kayo para marinig ng taong bayan ang hinagpis, ang hinanakit, ang sakit ng dibdib ng kalooban ng bawat isang Pilipino na nararamdaman ang korupsyon sa ating bayan. Kailan pa tayo lalaban? Kailan pa tayo maninindigan? Dapat po bukas na magkaisa tayo, ibagsak ang rehimeng Marcos.
ibalik natin ang espiritu ng people power. Dahil ito lamang po ang tanging paraan para ibagsak ang ganyang klaseng administrasyon. Kami po sa Guardians, ayaw po sana namin makahalo dahil ang aming pong aim ay ipagtanggol ang bayan. Ngunit alam po natin na baluktot na, sagad-sagad na ang kanilang pagnanakaw sa ating bayan. Simpleng pagnanakaw, snatcher, kulong. Pero itong mga to, bilyong-bilyong piso, kailangan pang imbestigahan. Kitang-kita naman, may ebidensya, may testigo, pero walang maipakulong. Lihis ng lihis sa usapan para wag silang makulong. Natatawa nga po ako, minsan nakapost sa Facebook, ang sabi doon, buti pa, si Congressman Saldico, 6 ang chopper. May jet, pero yung ating naval base, walang pang-responde ng helicopter. Di po ba nakakainis? Sila-sila na lang ang nakikinabang sa kaban ng bayan. Bumili ka ng tuyo, dati 4 na piraso, 10 piso. Ngayon, 2 piso, 2 tuyo, 10 piso. Hindi nyo nararamdaman yan. Hindi yan nararamdaman nila. Tayong mahihirap ang nakakaramdam yan. Bakit hindi tayo magsama-sama? Ngayon natin ipakita ang tunay na kapangyarihan ng taong bayan. Dahil tayo naman ang nagluklok niyan, maraming nagsalita, merong nagsalita na sila pa ay sumuporta sa tao na yan. Ganon din po tayo. Sinuportahan po natin yan dahil naniniwala po tayo na mapapaganda niya ang gobyerno ng Pilipinas. Pero nasaan po tayo ngayon? Nasaan po tayo ngayon? Nasa kahihiyan, tambak ng kahihiyan. Hindi makatingin sa kapwa nating tao, lalo-lalo na sa mga politiko. Dahil sobra na ang pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. Sana po maintindihan natin kung bakit tayo gumagawa ng ganitong pagkakataon para marinig ng sambayanan ang sigaw ng taong bayan na naghihinak po sa sobrang sama ng loob. Magsama-sama po tayo para mapagtagumpayan po natin ang ating kahilingan na pababain ang lahat ng korap na opisyalis ng ating gobyerno. Maraming salamat po. Danny Pancha po from Pasay. Maninindigan kami, kasama kami sa pagbagsak ng imig Marcos. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po, Kuya Pancha. Ngayon po, may nais lang po akong klaruhin. Ang ating panawagan, ang ating kalaban ay ang mga politikong mga magnanakaw. Hindi po ang ating bansa ang nais nating pabagsakin. Ang nais nating mawala ay ang administrasyong Marcos na nagpasimuno ng nakawan sa administrasyong ito. Yun lamang po. At ako, magandang gabi sa ating lahat, sa mga dumalo, at sa mga dadalo pa, at sa mga nanonood sa mga live na yan. Maraming salamat po sa inyo. At ganun din po sa mga kapulisan natin na mga nagmamadiyag para sa kapayapaan sa lugar na ito. Maraming salamat po sa inyo mga kapulisan. Tunay nga po na kayo ay lingkod bayan. Ako po si Ferdinand de los Reyes, isang OFW advocate, leader na tumutulong sa mga distressed OFW natin. Retired na po ako. 21 years of service po ako nag-abroad. 8 years sa Saudi Arabia at 13 years naman po sa United Arab Emirates. Ako po ay isang dating Marcos loyalist, leader, hindi po supporter, leader. Dahil ang buong akala ko po ay magiging maganda ang kinabukasan ng ating bansa. At nakakalungkot isipin na noon nakikipagdigmaan kami para ipagtanggol ang Pangulong ito. Nataliwas ang nangyayari ngayon.
Instead na paunlarin ang ating bansa, ay ugat pa ng pamumulitika. At nasira ang kanyang mga pangako sa amin bilang isang leader. Napakaganda ng aming naririnig sa kanya nung mga panahong kami magkakasama pa. Subalit nang makita ko ang kanyang kaibahang pag-uugali dahil nung nag-unit team, ang laki ng naitulong ni Ma'am Sara BP sa kanyang kandidatura. Nakakalungkot isipin dahil instead na magpangulo si BP Sara Duterte, ay hindi na po ito nangyari dahil sa pakiusap ng mga Marcos na mag-Vice President na lang. At dahil nga ako'y Marcos loyalist nung mga panahon na yon, ay sinuportahan ko rin po si Ma'am Sara Duterte na nakita ko na tunay namang naglingkod sa ating bayan. Subalit, nakakalungkot isipin na yung unit team na binuo ni Marcos at ng Duterte ay winasak mismo ni Pangulong Marcos. Doon nagsimula ako mag-isip dahil wala akong nakita sa panunungkulan ni Pangulong Duterte na hindi makatao at hindi makabayan. Ang lahat ng ginawa ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay puro pagmamalasakit sa ating inang bayan at sa mamamayan dito. Naramdaman ko ang kanyang pagmamahal sa atin. Kaya't nang makita ko ang naramdaman ko na ibang Marcos na ito, ako'y nag-withdrawal of support at tumalikod sa kanya. Hindi po ako bumaliktad, hindi po ako bumalimbing. Ako po ay nagising sa katotohanan na walang pag-asa ang incompetent leader sa panahon natin ngayon. Saan ka naman nakakita na magaling na Pangulo na tayo ay paiinumin ng tubig baha na sa ganitong kalaking filter na ilalagay sa batya ng DSWD ay pwede daw natin inumin? Grabe. Nakakalungkot isipin. Puro pamumulitika ang kanilang ginagawa sa ating bansa. Na kung tutusin, mayaman ang bansang Pilipinas dahil ito ay nasa Biblia. Itong bansang Pilipinas ang tinaguringang lupang pinangako. The promised land is the Philippines. Subalit dahil sa mga super kurakot, super buwaboy na mga politiko, naghihirap ang ating bansa habang sila'y yumayaman at patuloy na nagpapayaman. Yan ba ang tamang tawagin public servant? Yan ba ang ating mga politiko na magpapaunlad ng ating bansa na sila pa ang nagnanakaw ng ating mga yaman? Tingnan nyo ang nangyayari ngayon. Ang mga kapitbahay nating bansa, ang Japan, ang Korea, ang Taiwan, ang Hong Kong, ang Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, ay umaangat na at kinikilala na maunlad na bansa. Habang tayo'y lumulubog sa kumunoy ng kahirapan dahil sa mga politikong timawa na ayaw tigilan ang kaban ng bayan, maawa naman kayo sa bansang Pilipinas at sa mamamayan nito. Kayo ang dapat na nagpapaunlad ng bansa dahil kayo ang mga taong gobyerno. Kayo ang mga may kapangyarihan. Kayo ang mga abogado. Kayo ang mga public servant. Subalit ano ang ginawa nyo sa bansang Pilipinas? Isang malaking kahihiyan. Mga punyeta. Hindi ako marahas na tao. OFW ako. Bago ako lumabas ng bansa, katakot-takot na screening, katakot-takot na NBI, police clearance, kung ano-anong kaletsyan. Bago kami makaalis ng bansa. Kung may kaso ka, hindi ka makakalabas kahit parang kailangan kaso mo. I mean to say, I am law-abiding citizen.
Hindi po kami mga gumagawa ng kaguluhan. Kaya nga po, correction, itong nagaganap sa gabing ito ay hindi po traditional rally ng mga makakaliwa. Ito po ay rally o panawagan at pakiusap sa gobyernong sobra-sobra kung magnakaw. Sana naman maisip nyo na paunlarin ang bansang Pilipinas. Hindi lamang ang inyong mga pamilya. Hindi lamang ang inyong mga luxury life ang iniintindi nyo. Intindihin nyo naman sana ang bansa at ang mamamayan nito na sobra-sobra ng kahirapan. Tama na ang pamumulitika. Pansinin nyo ang kuryente. Dahil sa sobrang pamumulitika ninyo, hindi nyo na naiisip gampanan ang mga trabaho nyo. Hindi na kayo nakakaisip ng gumawa ng batas sa ikaunlad ng Pilipinas at ng mamamayan dito. Bagkos tirahan kayo ng tirahan, banatan kayo ng banatan, habang ang bansa natin ay nalulugmok na sa tubig baha. Habang ang bansa natin niyayanig na ng Panginoon upang gisingin ang mga puso niyong mga politiko na sobra-sobra nang nangungurakot. Kaya nga ang tawag ko sa inyo, mga buwaboy. Bakit buwaboy? Buwaya sa kapal ng balat at baboy kung lumabon ng pondo ng bayan. Kayo po ay mga tunay na buwaboy. Hindi po kayo mga public servant. Pansinin nyo, tama yung sinabi kanina ng isa nating tagapagsalita. Bakit nalagay sa ombudsman itong seremonya na hindi naman siya qualified? Dahil unang-una, kung siya mismo ay mayroong kaso. Pangalawa, ang anak niya mismo ay mayroon ding kaso. Pero bakit ito ang inilagay sa ombudsman? At bawal din po naman na maglagay ka sa isang pwesto na mayroong kasalukuyang pwesto sa DOJ. Binakante mo ang DOJ, pumunta ka sa ombudsman. What is the heck? Ano ibig sabihin yan? Paano na yung mga may kaso doon na sinampahan previously na mga kaalyado nila? Split second, kaya na nila burahin yun. At wala nang makukuha mustisya ang mga nagsampa ng kaso doon. Dahil manipulated na po. Ganyan po karumi ang gobyerno natin ngayon. Kaya kami ngayon narito, hindi upang papagsakin ang gobyerno. Correction, hindi po para papagsakin, kundi para ipanawagan at ipakiusap na kung maaari, kung may puso ka, Pangulong BBM, it's better to step down because you are incompetent leader. Kawawa naman po ang bansa at mamamayan. Gayahin mo na lamang po ang iyong ama na nung makita niya matindi na ang kaguluhan, nakita niya mga sundalo ng kabila at sundalo ng gobyerno ay magkaagulo at magbabarilan. Nagkaroon siya ng napakamagandang decision making. Ang umalis at sumama sa mga Amerikano sa Hawaii. Dahil po ayaw niyang dumanak ang dugo ng Pinoy sa Pinoy. Ayaw niyang makita na ang mga Pilipino ay nagpapatayan sa kanyang harapan. Aanoy niya ang pesto kung ang mga mamamayan naman ay isa-isa nang namamatay. Kaya nagdesisyon siyang umalis na at naging mapayapa ang lahat. Kaya kami narito, ipinapanawagan namin, ipinapakiusap namin sa Pangulong BBM na kung maaari, it's better, step down. Para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa. Walang makapal na muka pag kumilos na ang kapangyarihan ng Diyos. Walang Diyos yun! Kung wala sa Diyos, tayo may Diyos. Dahil tayo ang nakikiusap at tayo ang pinaka-apektado dito. At ito'y gabi-gabi natin ipinapanalangin. Ako, honestly speaking, ipinagpe-pray ko ang ating bansa na sana magkaroon ng kapayapaan. Ayaw natin ng marahas na digmaan. Ayaw natin ng marahas na kaguluhan. Pro-peace po tayo dito. Kaya nga ang mga kapulisan natin, tignan nyo, nawala na. Hindi na tayo binantayan.
Bakit? Nagtiwala na sila sa mga naririnig nila na tayo ay hindi traditional rallyista. Tayo ay hindi mga rallyista para manggulo o para mangwasak ng gobyerno. Tayo ay narito upang ibahagi ang ating mga sentimiento, ang ating mga karanasan, ang ating mga paghihirap, at upang iligtas ang ating bansang Pilipinas at sa ating mga next generation. Sana naman po, mahal na Pangulong BBM, pakiusap at panawagan namin sa inyo. Sana kung mahal nyo ang bansang Pilipinas, it's better to step down. Magiging hero ka pa. Dahil sa pagbaba mo as per Constitution, dapat kung sino ang dapat sumunod, siya ang dapat sumunod as per Constitution. Sana naman kayong mga politikong kurakot, kapag hindi kayo nagbago, kayong mga congressman, kayong mga senator, kapag nagpatuloy pa ang inyong mga pagnanakaw, it's better to shut down the Congress. Dahil wala naman kayong mga silbi. Kayo lamang ang ugat ng kahirapan. Kayo lamang ang ugat ng pagdurusa at pag-iyak ng aming mga anak. Dahil sa mga darating na panahon, baka hindi na namin mapag-aral ang aming mga apo dahil sa sobrang taas ng mga tuition fee. Kaya habang may panahon pa kayong mga politiko, huwag niyong i-underestimate kaming mga mamamayan. Dahil kami ang nagluklok sa inyo, kami rin ang magpapaalis sa inyo. Dahil ang tunay na kapangyarihan at ang tunay na gobyerno ay kami. Kami. Nabuhay ang bansang Pilipinas na walang mga senador, walang congressman, walang presidente. Noong panahon ng panahon, wala. Pero nabuhay ang Pilipinas. Kaya kung kayo rin lang naman mga congressman, hindi lahat ng congressman, hindi lahat ng senator ay masama. Meron dyan ilan-ilan na magagaling at matatalino at ginagampanan ang kanilang pagiging politician. Naglilingkod ng tama. Subalit ang masama, kulang na kulang sila sa numero. Kapag sila hindi umayon sa mga tarantadong politiko, pagkakaisaan sila at i-demoralize at sisirain ang pagkatao hanggang sa matanggal ito. Ganun po ang laro ng politika sa atin, napakarumi. Tignan nyo si Congressman Kiko Barsaga. Isang bagong congressman, batang-bata. Subalit meron siyang pagmamahal sa ating bansa. May pagmamalasakit. Ano ngayon ang ginagawa nila? Sinisilipan nila ng butas para matanggal ito o para tanggalin ito. Kapag ikaw ay nasa tama at umaayon sa katuwiran, kalaban ka ng mga tarantadong kurakot na politiko. Subalit kapag ikaw ay tumulad sa kanila na magnanakaw, magkakasundo-sundo kayo at mananatili kang congressman or senador. Ganyan po karumi ang laro ng politika. Kaya nga tayong mga simpleng mamamayan ay magkaisa na, manawagan at makiusap sa gobyernong ito na tama na po, sobra na. Isipin nyo naman mga politiko ang kalagayan ng ating bansa. Nakakahiya na tayo, pinagtatawanan na ang bansang Pilipinas. Na dati, ako bilang isang OFW, for 21 years of service, naabutan ko pa kung paano sumaludo ang mismong amo kong Arabo sa akin. Ang sabi nga sa akin, bansag sa akin, sagir na par, katirmok. Sa Tagalog, maliit na tao, pero malaki ang utak. Ganyan ganyan ka-respeto ang mga Pilipino sa labas ng bansa. Subalit ngayon, hindi nyo na mararanasan yun. Yung ganong pag-appreciate sa ating mga Pilipino. Dahil binaapoy na ng mga kurakot na politikong ito. Kaya tama yung stop election yung sinasabing stop election na proposal ni Senator Cayetano, di ba? Stop election. Tama yan.
babalaan sa pwesto, simulan uli na iboto ang tamang kandidato. Pero huwag gagamitin ang smart magic. Huwag gagamitin ang smart magic dahil walang politikong matino na mananalo kapag nagpatuloy na ginamit ang smart magic. Kaya nga magic eh. Biruin mo, isang pintot lang yan. 100,000 ang maidadaya. Sa totoo lang, panalo ang mga PDP. Halos lahat sila panalo yan. Pero dahil sa smart magic, natalo. Kaya walang kwenta ang eleksyon kapag nagpatuloy pa ang smart magic. Sana yung smart magic, isa muna na tanggalin ng mga politiko. Bakit ayaw nilang pagkaisahan tanggalin ang smart magic? Dahil pabor na pabor sa kanila ito. Hindi ka na mangangampanya, magbigay ka lang na lang ilang milyon sa COMELEC, panalo ka na. Pero ang hindi alam ng COMELEC, ang magdurusa ang bansang Pilipinas at ang salinlahi natin. Kaya ako nandito, hindi para na lang sa sarili ko kundi para sa next generation. Nakakaawa naman sila. Tayo kahit papano, nakatamasa tayo ng sagana kahit konti. Pero yung next generation, kawawa naman. Yung kuryente, sobrang ng taas. Yung tubig, mandaraya. Alam nyo ba na ang tubig? Ito, mabanggit ko lang Ang tubig, maging alerto kayo. Ang tubig natin, 10 cubic meter ang minimum natin. Sa 10 cubic meter, 182 pesos. Ang tanong ito, pag yung 10 cubic meter na minimum ay natipid mo, halimbawa nakakonsumo ka lang ng 5 cubic meter, may 5 cubic meter kang natipid, pero hindi magbabago ang minimum. Tandaan nyo yan, pansinin nyo sa mga resibo nyo yan. Maging alerto kayo kung paano tayo dinadaya ng mga oligarko. Pero, pagdating ng 11 cubic meter, isang cubic meter lang ang sinobra natin. Magta-times 2 po. Yung 182, times 2 mo yan, magiging 300 plus. Tignan nyo katarantaduhan. Ina-allow ng mga politiko natin yung ganyang panggugulan, pandaraya sa ating mga mamayan. Yan ay isang dahilan kung bakit ako nandito. Dahil puro kaletsyan na ang nangyayari sa ating gobyerno. Wala na pong pagpapaunlad sa buhay nating mga mahihirap. Tayo ay magpapatuloy na lang na mahirap, mahirap at mahirap. Hanggat hindi naaalis ang mga buwapoy sa gobyerno, lalong-lalo na ang incompetent leader na BBM, wala po tayong tatamasahing pagbabago sa bansang Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas dahil ito ang ating bansa o bayang sinilangan. Kaya sana kayong mga nanonood dyan sa live nyo, pakiusap lang at panawagan din sa inyo. Magbahagi kayo ng inyong mga sentimento. Dahil walang magtutulungan dito, kundi tayong mga tunay na apektado. Habang sila 40 pieces na car, luxury car, habang sila may 6 na eroplano o helicopter, tayo lumalangoy sa baha. Kaya kung hindi tayo kikibo, kung hindi tayo magsasalita, sino pa ang aasahan ng bayang Pilipinas? At kung hindi tayo magsisimula ngayon, kailan pa magkakaroon ng isang tunay na pagbabago sa antas ng pamumuhay nating mga mamayang Pilipino? Kaya sana sa gabing ito, sana magkaisa tayo, manalangin tayo na hipoy ng puso ng ating Pangulong BBM na kusa na siyang bumaba para maiwasan ang isang matinding kaguluhan. Bumaba na lamang sa pwesto, ipalit ang dapat na ipwesto. Yan po ang aking pakiusap. Bukas po, magkita-kita tayo. Dito pa ang meet-up. Magkita-kita tayo dito at sama-sama tayong pupunta sa bahay ng pinakabuhaboy para iparinig ang ating hinaing at sentimento, upang iparinig na tama na, sobra na.
Yan pa nga isang nakakapagtaka no? Mayayaman na sila, over property na sila, pero hindi pa rin tumitigil. Takbo pa rin ang takbo ng takbo, kandidato ng kandidato. Ayaw na bigyan ng pagkakataon ang mga bago. May bagong papasok, tatayain pa. Hindi lalabanan ng parehas dahil ayaw nilang tumigil sa kakabuwaboy. Pag mayaman ka na, tama na, tigil na, baba ka na. Ibigay mo naman sa bago, maraming gagawa niyan. Yung ginagawa mong pagnanakaw, sobra na, tama ka na. Ibigay mo naman sa walang alam. Yung sa tunay na magsiservisyo para sa gobyerno at para sa tao. Yung ang puso ay may takot sa Diyos. Yan ang tunay na politician. Why politician called public servant? Tinawag kayong public servant, hindi para kayong paglingkuran. Tinawag kayong public servant para paglingkuran nyo kami. Kami na ang tunay na nag-alal sa inyo. Pero tulad nga ng sabi ko kanina, dapat abolish ang smart magic para magkaroon ng patas na labanan. Kung maaari, balik to manual. Para the real essence of voting, the real essence of election ay maramdaman natin. Ngayon wala. Magugulat ka na lang, yung nanalo, pinakaayaw mo pa. Kaya sana bukas, magkita-kita tayo rito. Mahalin natin ang Pilipinas. Thank you, Lord. God bless us all. Maraming salamat.